Agosto nitong nakaraang taon nung ma-rescue na isang king penguin, may mga sugat daw ito noon na posible raw nakagat ng aso. Matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, makakauwi na siya sa wakas sa kanyang tirahan. Noong una, tila ayaw pa nitong lumusong sa dagat, hanggang sa naglakas ng loob na itong lumangoy pa uwi sa kanyang home sweet home. Kuya Kim, ano na? Ang mga king penguin o Aptenodytes patagonicus, ang second largest penguin species sa buong mundo. Mababagal man sila maglakad, mahusay naman silang lumangoy. Maaari silang manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 10 minuto. Sila din ay monogamous, ibig sabihin, nakikipag-mate lamang sila sa isang penguin kada breeding season. Least concerned man ang mga king penguin ayon sa IUCN. Kailangan pa rin silang proteksyonan para hindi sila matulad sa ibang penguin species na kumukonti o nababawasan na ang bilang. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, biyaheng Japan po ba kayo? Meron pong dagdag atraksyon doon na proudly Pinoy at must visit. Mula sa Osaka, Japan, nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina? Pia, ginaganap ngayon dito sa Osaka, Japan ang World Expo 2025. Nilahukan ito ng nasa mahigit 160 mga bansa, kabilang na riyan ang Pilipinas. Pagsisika, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Naging inspirasyon ng mga iyan ng Philippine Pavilion sa Expo 2025 dito sa Umeshima Island sa Osaka, Japan. Andito ako ngayon sa harap ng Philippine Pavilion. Dito pa lang makikita na ang pangalan ng ating bansa, Philippines, at sa pamamagitan daw ng Philippine Pavilion ay gusto nilang ipakita ang tradisyon at kultura ng ating bansa. Kaya naman labas pa lamang ng istruktura ay gawa na raw sa ratan. Agaw pansin din ang woven tiles na hinabi pa ng mga weaving communities ng Pilipinas. Sa gilid ng pavilion ay may rattan duyan seating na maaari upuan ng mga bisita. Itinahi ang mga iyan sa tema ng World Expo 2025 na Nature, Culture, and Community woven together for a better future. As the world goes into the tech and digitalization, we want to show that what is most important is still the human connection. It is still the Filipino who will give you the best experience into the Philippines. May light show na sasalubong sa entrance ng pavilion. Bida sa mismong pavilion ang hand-woven art pieces na may mga multimedia projections. Sinisimbolo nito ang 18 rehiyon sa bansa. Ang gusto natin ipabahagi sa mundo is that we in the Philippines continue on telling our sustainability story. Meron ding AI photo booth kung saan pwede kang magmukhang diwata ng karagatan o kagubatan. Isa naman sa mga atraksyon dito ay ang Dancing with Nature kung saan makikita mo ang iyong animated figure sa napakalaki screen na iyan. Ang mga animated figure gawa sa iba't ibang likas yaman ng Pilipinas tulad na lamang ng mga prutas at gulay. Humahataw rin dito ang Philippine traditional dancers. It was such a proud moment as a Filipino to see the innovation, the culture, and really our culture being celebrated by people from all over the world. That is also something that we wanted to highlight. Yung napakaganda po ng relasyon natin ngayon sa bansang Hapon. Pia, ngayong araw ay pinasinayaan naman ng Japanese Imperial Family itong World Expo 2025. Bukas nga ay bukas na sa publiko itong Expo 2025 at magtatagal hanggang October 2025. At yan naman ang latest mula rito sa Osaka, Japan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Katrina Son. Ibinahagi ng ilang kapuso celebrities ang kanilang fitness goals para sa isang healthy lifestyle. Narito ang aking chika. Ka-love team na nga ng showbiz ang fitness. Sa maraming taon, magkadikit ang dalawa. Iniista ng fans ang workout posts ng mga artista.
Inspo para sa bago nilang fitness era. Iba-iba ang trip pagdating sa ehersisyo. And right now, running is having its main character moment. Kasi nga naman, hindi na kailangan ng equipment. Para kay Kapuso Beauty Queen Rabia Mateo, running isn't just for the body, it's for her mental peace too. Mental clarity talaga, most especially kasi ako when I run, parang before I make a decision, I run muna. Kasi it gives me a lot of options to think kung ano ba talaga yung pinakamagandang magiging decision ko sa buhay. Para kay Mommy Dearest star Camille Prats, running is a family affair. Ang kanyang kids, bata pa lang, tinatakbo na ang landas papunta sa healthy lifestyle. For me, it's just really to have fun while staying fit. Tapos syempre, pagkasama mo yung pamilya mo, mas may enjoy mo siya. It's nice to start them young kasi. Habang si Jillian Ward, hindi lang takbo, kino-combo pa ito sa iba't ibang sports para sa maximum gains. Challenge accepted daw ang kanyang fitness goals. Everyday na ako na may ginagawa akong exercise. So parang minsan nagbe-brisk walking ako, minsan po strength training, madalas dance class. Basta lagi akong nagwo-workout, ganyan. At ang pa-reminder ni Barbie Forteza, kung gustong sulitin ang fitness routine, get those bodies moving. You just have to want it and you just have to start. Whatever it is, whatever type of fitness activity that you want to do, either gym or ito nga, takbo or any type of sport, you just have to start, you just have to begin. Sinuportahan ng 4 na Kapuso Stars ang fun run ng Save the Children Foundation. Nagiging fit na sila, nakakatulong pa sa mga kabataan.